Sinabi ng mga nasa Gaza na patuloy pa rin ang giyera sa labas ng ospital kung saan walang kuryente ang mga incubator at paubos na rin ang mga critical supplies. Hindi naman pinansin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga panawagan para sa ceasefire. Aniya, gagawin lang niya ito kung pakakawala ng Hamas ang nasa 240 hostage nito mula noong October 7. Matapos sabihin ng Prime Minister na dadalhin nito ang full force para wakasan ng 16-year rule ng Hamas sa Gaza, nakahatanggap ng mga ulat ng malalakas na airstrikes sa Al-Shifa Hospital isang araw ang nakalipas. Kahit walang ibinigay na ebidensya, inakusahan ng Israel ang Hamas ng pagtatago ng command post sa loob ng ilalim ng ospital, bagay na itinanggi ng staff nito at ng Hamas. Sinabi ng direktor ng ospital na si Muhammad Abu Salmiya na maririnig ang patuloy na girian sa paligid, ngunit walang nakikitang Hamas o Israeli forces. Dagdag nito, kritikal na ang kanilang sitwasyon dahil wala ng tubig o kuryente. 3 sanggol at 4 na pasyente na ang nasawi. Nawala na din ng gasolina ang generator nito noong Sabado. Sinabi ng Israeli military na naglagay sila ng 300 litro ng gasolina malapit sa Shifa para sa emergency generator ng ospital, ngunit hindi pa ito nakukuha. Ayon kay Health Ministry Undersecretary Munir Al-Bursh, may mga Israeli snipers na nakadeploy sa paligid ng Shifa. Ilang airstrikes na din ang nakasira ng ilang bahay malapit sa ospital at naiulat na 3 ang nasawi, kabilang ang isang doktor. Ayon sa Health Ministry, nasa 1,500 ang pasyente sa Shifa, 1,500 ang medical personnel at 15,000 hanggang 20,000 ang naghahanap ng matutuluyan. Nasa 2.3 milyong Palestino naman ang natrap sa enclave. Sinabi naman ni PM Netanyahu na nasa Hamas ang responsibilidad kung may masaktang mga sibilyan. Ito ay sa gitna ng akusasyon nilang ginagamit ng grupo ang mga sibilyan bilang human shield. Jenny Rico, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.